Good morning po. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Sige, tingnan niyo po yung katabi niyo at batiin niyo ng isang magandang umaga. O mas maganda ka pa sa umaga. Amen. Kaya naman po lahat ng anak ng Diyos na excited na magpuri at magpasalamat ay mabilis pong tumayo. At purihin at pasalamatan natin ang ating Panginoon sapagkat ngayong araw na ito, tayo po ay aawit at magpupuri ng may kagalakan. Lahat ng may galak sa kanilang puso. Can you say Amen? Praise the Lord. Let's worship God. Palakpak po natin ang ating mga kamay. Hallelujah. Thank you, Jesus. Let's sing may galak. May galak. May tuwa. May ngiti sa piling ng Diyos sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sigaw at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. At sing once again, may galak. May galak. May tuwa, may ngiti sa piling ng Diyos sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sigaw at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Let's sing, may galak. May galak, may tuwa, may ngiti sa piling ng Diyos sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sigaw at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala ng lubos. Lahat po naman kagalakan, let's sing. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Let's sing. Handog niya handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal. Kaya ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. At ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. At ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Let's continue to praise the name of Jesus. Tunay nga po na langit ang ating nadarama kapag nasa presensya at piling ng ating Panginoon. Ko ay ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo ay dadakilain. Wala na sa'yo maihahalin.
kapag sa'yo'y sumasamba. Let's declare once again. Yes, Jesus. Ang kailangan ko ay ang pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay kong ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yong maihahambing. Awit ko'y iyong dinggin, ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yong maihahambing. Awit ko'y iyong dinggin, ikaw lamang, let's sing! Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yong maihahambing. Awit ko'y iyong dinggin. Langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y langit ang aking nadarama, sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y langit king ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, kapag sa'yo'y sumasamba. Praise the name of Jesus. Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Yes, O Lord, purihin ka, sambahin ka. Ikaw ang Diyos na buhay. Ikaw ang Diyos na dakila, Panginoong Jesus. Pinupuri at sinasamba ka po namin, Panginoon, sa mga oras na ito. At tunay nga po, Panginoong Jesus, sa iyo nanggagaling, Lord God, ang lakas na meron kami. Sabi nga sa aming inawit, ang kagalakan mo, ang siyang aming kalakasan, Panginoon. Kaya Lord God, ano man po ang aming daladala ngayon, Panginoon, sa aming buhay, pasasalamat, kalungkutan, pagsubok, we will still praise the name of Jesus. Sapagkat ikaw, Panginoon, ay worthy, Panginoon. Karapat dapat ka sa aming mga papuri. At ang tangi lamang naming maalay, Panginoon, sa iyo ay aming mga buhay. Aming mga puso, Lord God, na nais ka lamang makatagpo sa umagang ito at sa mga oras na ito. Alisin mo po, Panginoon, ang mga bagay na mga alalahanin namin sa aming mga isip. Pagkus iniiwan po namin ito, Lord God. At ngayong oras na ito, kami po ay sasamba sa iyo. Sapagkat ikaw ang Diyos na walang katulad. Walang hihigit sa iyo, Panginoong Jesus. We praise the name of Jesus. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula,
Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala lang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Yes, O Lord, tunay nga po, Panginoon, na napakasarap magpuri sa iyong presensya. Ramdam mo ba, kapatid, ang pagmamahal ng Panginoon kung gaano kanya niyayakap sa mga oras na to? Lord, salamat po. Wala kang katulad. Ang pagmamahal mo, Panginoon, ay punong-puno. Ang iyong awat habag, Panginoon, sa amin ay hindi nauubos. Ang pag-ibig mo na hindi nagmamaliw. Salamat, Panginoong Jesus. Wala kaming tanging maialay sa iyo, kundi ang aming mga papurit pasasalamat. At narito kami ngayon, Panginoon. Dalangin po namin na punuin mo po kami, Lord God. Allow us to experience, maranasan namin ang iyong presensya, ang iyong kadakilaan, ang pagbabago, Panginoon, na dulot mo sa aming mga buhay, sa aming paghahanda upang makinig ng iyong mga salita, Panginoong Jesus. Ang aming dalangin ay bigyan mo po kami ng pusong bukas, mata, Panginoon, na nakakakita, tenga na nakakarinig, upang matanggap namin ng buong buo ang iyong mga salita na punong-puno, Lord God, ng pag-ibig at pagbabago. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God, dahil nandito kami sa dakong ito upang ikaw ay katagpuin, upang ikaw ay maranasan, upang lalo naming makita na ikaw ang Diyos, Panginoon, na dakila sa lahat, makapangyarihan,
kailanman, Panginoon, na hindi kami iiwan at pababayaan. Thank you, Lord God. We glorify your name. We exalt your name. We praise your name, and we thank you. Thank you, Jesus. Hallelujah. All the glory, all the honor, it belongs to you alone. In Jesus' name, everybody say amen and amen. Good morning po sa lahat. Good morning. Happy Mother's Day. Nice to see you. Lalo po itong nasa banda rito. Nice to see you. Asana, every Sunday. Okay po. Hindi kami sanay ng maraming tao eh. Sanay kami ng mga ilan lang. Kaya medyo si Lord ang bahala. Ngayon po ay araw ng mga nanay. Tayo yung bida. Kaya, kayong mga boys, listen na. Hindi, joke lang. Kasi siyempre, hindi naman namin kayang maging nanay kung wala kayo sa aming buhay. Kaya yung tribute din, kasama din sa inyong mga tatay. Kaya, damay-damay po yan. Pero bago ang lahat, tayo muna ay manalangin. Hingin natin yung patnubay at gabay ng ating Panginoon sa ating pong pagbubulay-bulay ng kanyang banal na salita. Lord Jesus, we thank you po sa araw na ito. Salamat, Panginoon, sa napakagandang araw. Pagising namin kaninang umaga, nakita na po namin kung paano mo po kami minamahal, Panginoon. Sa bawat pagsikat ng araw, Panginoon, ikaw ay nagsasalita ng panibagong buhay, panibagong pag-asa, panibagong pagkakataon para po lumapit sa iyo, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, ikaw po yung mangusap sa puso ng mga tao na makakarinig ng iyong salita, Panginoon. Hayaan mo po na madama po nila yung init ng yakap mo, kung gaano mo kamahal ang bawat isang nilalang mo, Panginoon. Tunay, Panginoon, kami ay mga instrumento lamang upang maghayag ng iyong salita. Ikaw lamang po ang mataas, ikaw lamang po ang maparangalan, at ngayong araw na ito na amin pong pagbubulay-bulayan, ang mensahe patungkol po sa bawat nanay, hayaan mo po, Panginoon, na sa bawat salita mo na aming maririnig, ay makita po namin ang aming mga sarili. Wala pong bagay na makahahadlang para ikaw ay aming mapasalamatan. Dahil ang pagiging nanay, Panginoon, ay isang pribilehiyo at kaloob na nagmumula sa iyo, Panginoon. Dalangin ko, Panginoong Diyos, na ikaw lamang po ang maitaas. Ikaw lamang po ang maparangalan. Ikaw lamang, Panginoon, ang tanging mapasalamatan sa aming mga buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sa iyo po lahat ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Sa tanging pangalan mo, Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Okay, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tunay nga po na napakabuti ng ating Diyos. Kasi po, itong mensahe patungkol po sa nanay, hindi po siya ganun kadaling gawin. At totoo lang. 2 weeks ko lang, na tinanggap. Yung, ako daw yung magme-message. Pero ang totoo, ako talaga yon. Pinasa ko lang sa kanya, kay Ate Sher. Tapos biglang pinasa uli sa akin. Yung sa 2 weeks na yon, terrible, ang grabe. Ang hirap pong magbuo ng mensahe
patungkol sa mga nanay, kung paano i-connect ang bawat salita ng Diyos. Pero salamat po sa Diyos talaga. Napatunayan ko na siya yung dakilang tagapagturo. Basta, ano ka lang, kahit natutulog ka, nagsasalita. Pagmulat ng mata mo, iba na naman. Nag-iiba. Hanggang kahapon po, ng hapon, sabi ko, Lord, paiba-iba. Pero salamat, yung kaayusan, sa Kanya ko lang po yun ina-attribute. Kaya po, umpisa natin. Sabi doon, ang nanay kong matatag at maabilidad. Wow, galang ano? Tayo ba yan, mga nanay? Matatag. Matatag ba? Hindi nagugupo ng anumang pagsubok. Di ba? Matatag. Sabi nga kayang lumaban. Hindi daw susuko. Hindi aayaw. Kasi, sabi, ang nanay kong matatag. Siyempre, ang nagsasalita niya sino? Yung anak. Siyempre, hindi naman asawa yun. Ang nanay kong matatag at maabilidad. Tayo ba yon? Yes, sabi nga, maabilidad. Kasi nga, sabi nga, yung tatlong trabaho, tatlong gawain sa bahay, kayang-kaya natin yan na pagsabay-sabayin. Diba? May nasusunog nga lang. Pero, magugulat ka na, uy, may niluluto pala ako, uy, naglalaba pala ako, uy, naghuhugas pala akong pinggan. Sabay-sabay yun. Kaya, hindi katulad ng mga boys. Ang boys, isa-isa lang. Pag luto-luto, nasa ayos naman sila. Pero tayo, yun yung medyo gifted tayo sa ganon, mga nanay. Sabi, ang nanay kong matatag at maabilidad. Tapos may nakalagay akong caption doon, wanted, perfect mother. Yun yung unang sa akin unang sabi, wanted, perfect mother. May perfect mother ba? Oh, may sumasagot. May sumasagot. Saan ba nang galing yun? Meron ka kontra. Meron makakakontra. Sa mga dyan. Meron bang perfect mother? Tignan natin kung sinabi natin perfect kasi, parang feeling natin, walang mali. Lahat tama. Meron bang ganon? Tama yung sagot niya, wala. Pero tignan natin. Ba't may iling-iling ka pa? Kuya Ed, may iling-iling pa si Kuya Ed. Talagang may diin yung iling niya. Pero sabi nga, bakit perfect? Tignan natin mamaya. Papasok din yan doon. At ang ating text ay makikita po natin sa Luke. Yan, dito ko medyo nahirapan. Luke 10, 32 to 48. Okay, bakit yun? Ito po ay istorya. Sabi nga, paano nga ba tayo magiging matatag at maabilidad? Bilang nanay, paano nga ba? Hindi naman tayo isinilang na basta matatag agad. Hindi rin naman tayo isinilang na maabilidad agad. Di ba? At paano tayo bubuo ng isang masayang tahanan? Yun yung goal natin, di ba, bilang magulang? Masayang tahanan, hindi magulong tahanan. Ang naisin natin, isang masayang tahanan. At ano yung mga turo na sinasabi sa Biblia? Ano ba yung mga, kasi yung pagtuturo, kanino ba natin makukuha? Sa Diyos lang. At kanino yon? Sa Biblia. Kaya doon po tayo kukuha ng ating pag-aaralan. Sabi dito, yung istorya ni na Martha at Mary. Sino yung familiar na doon sa istorya? Yung mga Kristiyano na, alam na yan. Basahin natin uli. Kaya yung mga may Bible po kayo, tignan po natin sa Luke. Welcome po yung mga ngayon lang dumalo dito sa aming dampa, sa aming munting tahanan. Ito po yung J. Campateros. Sabi doon, Luke 10, 38 pala, 38 to 42. Nakita nyo na. Dumalaw si Jesus kina Marta at Maria. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpatuloy sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod silang tinanggap sa tahanan ni Marta. May tahanan si na Marta. May kapatid siyang si Maria
na naupo sa may paanan ng Panginoon upang makinig ng kanyang itinuturo. Basahin ko muna lahat ha. Si Marta naman ay abalang-abala sa paghahanda. Kaya't lumapit siya kay Jesus at nagsabi, Panginoon, baliwala po ba sa inyo na pinababayaan ako ng kapatid kong maghanda ng mag-isa? Mataray, no? Si Marta. Sabihan nga po ninyo siyang tulungan naman ako. Ngunit sinabi ng Panginoon sa kanya, Marta, Marta, nababalisa ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit iisa lamang ang kailangan. Pinili ni Maria ang mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ano kaya yung pinili ni Maria? At bakit sila nakasali? Sino ba itong si Marta at si Maria? Si Maria dito, hindi siya yung nanay ni Jesus. Ha? Kasi sa John 10, meron dong nakalagay ng siya yung magkakapatid sila ni Lazaro. Kilala niyo ba si Lazaro? Siya yung binuhay ng Panginoon nung siya ay namatay. At itong magkakapatid na to, si Maria, Marta at Lazaro ay mahal na mahal ng ating Panginoon. Kaya nung tumuloy siya doon sa tahanan ni na Marta, ganun na lang yung ginawang pag-aasikaso ni Marta sa kanya. Kasi nga, very close sila. Sabi nga, ang turing nga sa Biblia, sa magkakapatid, mga mahal niyang mga kaibigan. Yun ang kanilang relasyon. Malalim ang relasyon nila sa isa't isa. Kaya hindi po siya si Mary na nanay ni Jesus na pag Pasko, yun yung ating pinag-uusapan. Iba po siya. Siya yung Maria na nagbuhos ng pabango sa Panginoong Jesus at hinugasan yung kanyang paa. Pinunasan ng kanyang mahabang buhok yung paa ng ating Panginoon. Naintindihan natin, malinaw. Siya si Maria. Ibig sabihin, para gawin mo yon sa pagsalubong mo sa Panginoon, napakalalim ng iyong relasyon dun sa ginawan mo nun ganung bagay. Kasi sabi nga, binuhusan niya ng pabango yung paa ng ating Panginoon. Nilinis niya yung paa. Okay, yun lang po yung parang trivia kung sino ba siya para maintindihan natin ano ba yung pinag-uusapan natin. Sabi, si Martha daw ay dinescribe na sobrang busy habang siya ay naglilingkod, nagsiserve. At very hospitable to welcome Jesus into their homes. Aligagaba. Sabi niya, naku, dapat ipaghanda ko to ng makakain. Di ba ganun tayo pag may bisita? Dapat may painom ako dito. Dapat ano kaya yung papakain ko dito sa bisita ko? Ganun siya. Yun yung katangian nating mga Pilipino. Very hospitable tayo. Sabi, at sa kultura nila, what she was doing was appropriate. Tama lang na ganun. Alam nga namang may bisita ka, pero hindi mo pinapansin. Meron bang ganun? Pag merong pumunta sa bahay niyo, ano ginagawa natin? Kahit bintana, pinagbubukas natin, di ba? Para mahanginan siya at maging komportable. Ganon yung ni Martha. At yung issue naman daw ay hindi daw tungkol sa kanyang ginawa. Kung di ko yung naging epekto nito sa kanya, kay Martha. Kasi si Martha, nung panahon na yon ay abalang-abala. Sabing gano'n, sa nabasa natin. Okay. Samantalang yung kapatid niya ay nakaupo doon sa paanan ng ating Panginoon. Sabi nga, nakikinig doon sa kanyang mga itinuturo. Ang problema, hindi daw yun kung tayo ay naglilingkod o kung yung tayo parang dehado si Martha kasi siya lang yung pagod. Sabi nga ng mga kabataan, di bali ng tamad, wag lang pagod. Di ba? Yan ang madalas sa ating naririnig. Di bali ng tamad, wag lang pagod. Yun yung parang si Mary, di bali ng tamad ako.
Nakaupo ako sa paanan ng ating Panginoon. Pero ang sabi, hindi daw yun tungkol sa nagtatrabaho ka ba o ikaw ay nakaupo dun sa paanan at wala kang ginagawa. Ito daw ay tungkol sa distraction and intimacy. Pag sinabing distraction, yung aligagang-aligaga ka, kumpara mo sa pagiging malapit mo kanino. Okay, natin. Yung ginawa ni Marta, ay nagkaroon daw to ng resulta ng expectation and frustration. Naproprostrate siya doon sa kanyang kapatid kasi hindi man lamang siya nito tinutulungan. Mula sa offering, na naisin lang naman niya ay mapaglingkuran ng Panginoon yung bisita, naging itong isang burden. Burden, mabigat sa kanyang loob kasi yun yung kanyang pagod siya. Di ba ganun tayo? Pag tayo'y pagod, ano pakiramdam natin? Yung ginagawa natin, masaya ba tayo? Yung mga nanay, di ba napapagod ka din? May dumadating pa nga sa pagkakataon nung ako'y talagang, ako yung talagang nakatutok sa mga anak ko, sa bahay. Naiiyak po ako. Sa totoo lang, di alam na asawa ko yun. Naiiyak po. Totoo, sabi natin, Chris. Totoo po yun, mga tatay. Naiiyak kami sa sobrang pagod. Tapos biglang may magsasalita sa sarili ko. Parang naaawa ka pa sa sarili mo kasi galing kang opisina eh. Pupunta ka sa bahay, naging housewife ka. Pakiramdam mo, ito ba yung buhay ko? Parang ganun po yung naano ko habang nagpupunas ka nung bintana nyo. Ito ba yung buhay ko ngayon? Ano ba yan? Ba't ganun? Samantala sa opisina, naka-aircon. Ang ganda-ganda ko dun. Ba't ganito itsura ko? Ang baho ko. Parang ganun yung mga dumadating sa utak ko. Tapos sabi ko, bigla may magsasalita sa sarili ko. Hindi ba ginusto mo yan? Sino ba may sabi sa'yo mag-asawa ka? Di ba ikaw yan? Bigla akong matatauhan. Oo nga, ako nga to. Sabi ko nga, ako nga tumipa siya na mag-asawa ako. Tapos biglang gaganahan ka na naman. Kasi nakikita mo, nagsasalita ka lang ng ganun kasi napapagod ka. Pero yung totoo sa puso mo, nandun talaga yung kagalakan sa paglilingkod mo sa pamilya mo. At itong si Marta, na-imagine nyo ba yung sarili nyo nung nagrereklamo siya sa Panginoon? Siguro yung mata niya umiikot, Panginoon, hindi po ba nakikita yung kapatid ko? Sino ba ate doon? Hindi ko alam eh. Di ba nakikita yung kapatid ko? Nakaupo lang doon, samantalang ako, pagod na ako dito. Ano ba? Hindi mo ba yung sasabihan? Siguro nakapamewang pa yun, no? Habang nagsasalita sa Panginoon. Kasi nga, sobrang pagod niya. Sabi nga, yung offering niya, naging burden. Pero ang Panginoon, very gentle pa rin. Kinorek niya si Marta. Ang sabi niya, Marta, Marta, you are anxious and troubled about many things. Yun yung sinasabi. Masyado kang bisi-bisihan eh. Pero hindi naman yan yung mahalaga eh. Sabi ng Panginoon eh. Tapos sabi, ang Panginoon hindi niya ni-reject si Marta sa kanyang service, sa kanyang ginagawa. Ang tinukoy ng Panginoon, yung kondisyon ng kanyang, puso. Sabi nga, yung anxiety and trouble had entered. And what should have been a simple hospitality. Yung dating sa umpisa, ang intention niya lang ay maibigay yung best do sa bisita, naging burden ngayon yun. At nagkaroon ng anxiety sa parte ni Marta. And Jesus said, but one thing is necessary, and Mary chosen the good portion, which will not be taken away from her. At pinili ni Maria kung ano yung mabuti, yung maupo sa kanyang paanan. Mary was receiving before doing. Tandaan nyo Mary was receiving before doing. And Martha was doing without first receiving. Nakukuha natin?
Sabi doon, inuna ni Maria ang makinig kaysa magtrabaho. May mali ba sa ginawa ni Martha? Sabi nga, pag daw yung order na yon, ni-reverse natin. Even good action can become chaotic. Magiging magulo. Diba? Tayo, pagising natin sa umaga, instead na manalangin, ano ginagawa natin? Agad, uy, balikwas. Naku, tanghali na. Naku, ang dami ko pa palang gagawin. Naku. Diba? Ganon. Mamaya, pagkita natin, uy, tanghali na. Pagod na. The service was no longer rooted in a close relationship with Christ. Ano yung tinuturo sa atin ng ating Panginoon? He sets the right foundation for a mother's heart. Ano ba ang meron sa puso ng isang ina? Proverbs 31, verse 25 to 31, describes a mother who is a strong and virtuous woman. Sa Tagalog, sila yung mga huwarang nanay. Taas ang kamay ng mga huwarang nanay. Mga huwarang nanay. Siyempre, katangi-tangi eh. Bakit, paano ko kukonek ngayon si Martha at si Mary sa Mother's Day? Si Martha at si Mary ay katulad nating mga, babae. At sooner or later, mag-aasawa sila. Diba? Pag niloob, yun talaga yung design eh. Pag ikaw babae, talagang mag-aasawa ka. At magiging nanay ka. Prepare ng Panginoon yung puso nila bago sila maging nanay. Kaya nandun ang correction ng Panginoon kay Martha kung ano yung dapat at nararapat sa puso ng isang babae. Kasi bakit? Motherhood, ang pagiging nanay daw, ay isa sa pinaka-importante na role ng isang babae. Tama, mali? Diba? Tayo, yun yung ini-aim natin talaga, diba? Kung meron lang nga tayong makakatagpo na asawa, gusto natin maging nanay. Yun talaga yung natin. Yung love and sacrifice and the dedication of a mother cannot be compared to anything else in the world. Sabi nga, hindi daw yan maikukumpara. It is a treasure that cannot be bought, replaced, and replicated. Hindi mo pwedeng gayahin kasi kanya-kanya tayo ng style kung paano natin magagampanan yung pagiging nanay. Ito isang maganda at challenging journey. Tama ba, mga nanay? Challenging ba? Challenging ba? Full of challenge, no? Every day. Lalo pa pag mga ilan ba yung mga anak na pinakamarami dito? Siyempre, Josie. Kami nga, dalawa lang. Very challenging na eh. Yung pang ilan, 12. Iba't ibang ugali yan. Everyday, battle yan, di ba? Huwag na nating set aside na natin yung mga gastusin sa araw-araw. Yung ugali lang nila na iba-iba, talaga naman pong pag nanay ka, iiyak ka talaga doon. Sa dalawa nga namin, umiiyak nga ako eh. Yung pang 12, yung maging anak mo. Kaya saludo po. Saludo po kami sa inyo, sa mga ganyang nanay. Sabing ganon. Kasi daw, kailangan mo yung maraming patience, dedication, and love. Yan. Doon sa kaso po ng dalawang magkapatid, yung correction was not about valuing listening over serving, about the order. Ano yung order na sinasabi doon? Dapat ito yung ginagawa natin. Intimacy must come before activity. Kaninong intimacy? Intimacy sa ating Panginoon. Yung pagiging malapit mo sa Panginoon, dapat nauuna yon bago ikaw umaksyon, bago ka gumawa. Yung presence niya must come before
responsibility. Huwag po nating babaliktarin. Kasi pag binaliktad natin, ang mangyayari sa atin, katulad tayo ni Martha. Magiging mareklamo tayo sa buhay. Sabi nga sa Luke 6:45, "For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh." Kung ano yung laman ng puso, yun yung lalabas sa ating mga bibig. A person's word directly reflect their inner thoughts, true character, and deepest emotion. We must guard our heart. Puso. Kasi bakit? Ano ba ang meron sa puso ng isang nanay? Mahalaga po kasi na inaayos natin muna yung puso natin bago po tayo nag-aasawa. Ano? Sabi nga, hindi siya emosyon, kundi prepared ka ba talaga sa napakalaking responsibility na ibibigay mo, na ibibigay sa'yo. Kaya mo ba yung gampanan? Kasi nga po, isang kaluluwa yan na aalagaan mo eh. Isang bata iyan na huhubugin mo. Ngayon kung hindi po ayos ang puso mo, ang mangyayari po sa'yo, mahirapan ka sa pagiging nanay. Kaya yun po sinasabi ng Panginoon. Ano nga ba ang meron sa puso ng isang nanay? At bakit ba ito priceless, walang katumbas, at hindi mo pwedeng palitan? Sabi nga, qualities of a mother who has a heart for family, her community, and her God. Yung kalakasan daw po ng isang nanay. Gaano ba tayo kalakas? Sabi doon, she is clothed with strength and dignity, and she loves without fear for the future. Proverbs 31, verse 25. Yung Proverbs 31 po, ito po ay isang talata sa Biblia kung saan po in-enumerate ang katangian ng isang huwarang may bahay. Basahin natin. Proverbs, Kawikaan, 31. Madalas po ito i-quote kapag po Mother's Day. Sabi po doon, mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala ng kanyang asawa at saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Kaya naman pala eh. Humahabi ng kanyang telang, lino at lana. Tulad ng isang barkong puno ng kalakal, siya'y nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang sambahayan, pati ang gawain ng mga katulong sa bahay. Matama niyang tinitingnan ang bukid bago siya nagbayad. At ang kanyang naiimpok ay ipinagtatanim ng ubas. Gayon may naiingatan ng kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin sa araw-araw. Sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa hanggang hating gabi, nakikitang nagtsatsaga. Siya'y gumagawa ng mga sinulid at humahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa mahihirap at nangangailangan bukas ang palad. Hindi siya nag-aalala dumating man ng taginaw, sapagkat ang sambahayan niya ay may makapal na kasuotan. Gumagawa siya ng makapal na sapin ng higaan at damit at pinong lino ang sinusuot niya. Ang kanyang asawa ay kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mamamayan. Gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan at ipinagbibili sa mga mangangalakal. Marangal at kapitag-pitagan ang kanyang kaanyuan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Ang salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Iginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang mga kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakahihigit ka. Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Ibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siyang papuri.
karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Ano nga ba ang meron sa puso ng isang ina? Sabi nga doon, yung kalakasan daw ng isang ina. Pag sinabing clothed with strength and dignity, ito daw po yung essential part of a person's identity. Hindi siya basta-basta bumibigay. Hindi siya madaling masway ng mga bagay na hindi tama sa kanyang buhay. Sabi, yung kanyang strength and dignity that are visible to others in the way she carries herself and interact with those around her. Pag sinabi nating loves without fear of future, hindi siya natatakot sa mga mangyayari. At meron siyang confidence to face the future. With courage and optimism. Not consumed by worry or anxiety, but trust that God will guide and protect her in whatever lies ahead. She is respected and admired for her faith in God. Ang susi po doon, yung kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaya meron po siyang kalakasan. At pag sinabi po nating mother's care, she opens her mouth with wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue. She is not only wise with her own action and decision, but she also speaks with wisdom. Ang isang babae daw po na merong puso na katulad ng isang ina, yung lumalabas sa kanyang bibig ay hindi po puro chismis. Hindi po siya puro mga bagay na negatibo tungkol sa kanyang kapwa. Kasi, sabi nga natin, full of wisdom. Pag sinabi nating full of wisdom, sa makakarinig, ito ay nagiging pagpapala. Hindi siya nagiging katitisuran sa mga taong nakikinig o yung kausap mo ay iyong pinanghihina. Doon kasi madadama kung paano ang isang nanay ay nagmamahal doon sa kanyang kapwa. Yung kanyang mga salita ay full of understanding, knowledge, and discernment. Ginagamit niya daw yung kanyang salita with gentleness and compassion to build up and encourage others rather than harness and criticism. Hindi puro pintas. As a mother, wives and women in general, yung ating mga salita daw ay meron itong powerful impact sa mga taong nakakasalumuhan natin. Tanungin natin yung ating sarili. Pag tayo ba nagsasalita sa ating kapwa, ano ba yung nadarama nila? Sila ba'y lumalakas o sila ay nanghihina? Kasi imbis sa pinalalakas natin, ay lalo natin silang dinadown. Dapat daw magsalita tayo with wisdom and tact. Ibig sabihin ng tact, medyo polite. At minsan, nagsasalita rin tayo ng mga bagay na hindi nakatutulong sa ating kapwa. At madalas, minsan sa ating sarili, nagiging ganun din po tayo. Ano ibig sabihin nun? Minsan nagsasalita tayo ng negative things sa ating sarili. Dapat sanayin daw po natin ang ating sarili. Kinakausap natin yung sarili natin. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Huwag ka susuko. Kasi pag ganun, nabibuild daw po yung self-esteem and confidence natin sa ating mga sarili. Kung sa ating kapwa, hindi natin yun makuha. Sa ating sarili, tulungan natin.
Kasi bilang nanay, kailangan natin kasi yung kalakasan. Makita po sa atin ng mga tao na tayo ay matatag. Na tayo, hindi tayo matitinag. At pangatlo, yung mother's care. Ano nga po ba yung mother's care? Itong mga sinasabi ko po na to, ito yung sana dinidesire natin bilang nanay. Na tayo sa ating pakikipag-usap sa kapwa, makita sa atin yung katatagan bilang nanay. Tayo bilang nanay, paano natin kinikare yung kapwa natin, makita po sa atin kung paano tayo nakikare sa isa't isa. At yung karakter ng isang babae, sabi ng isang nanay, sabi, she watches over the affairs of her household and does not eat the bread of idleness. Meron palang ganun. Bread of idleness. Ano ba yung bread of idleness? Yung bread of idleness, ang ibig po pala sabihin nun, yung mga pagkain na nakuha mo through laziness or inactivity. Basta dumating na lang sa'yo. Ano yun? Hindi naman literal na bread. Kundi pagpapala na ine-enjoy mo na wala kang ginawa. Kasi tamad ka. Ang babae daw, ang tunay na babae, hindi daw yun nagre-rely sa ganon. Tama ba? Kasi nga sabi, miski gabi, ginagawa nating araw. Wala tayong tigil sa paghahanap buhay. Tama ba? Kahit may masakit sa'yo, nagtatrabaho ka pa. Kaya hindi tayo yung babae na kumakain ng isang bagay na hindi natin pinagpaguran. Tama ba, Ate Susan? Di ba? Sila po ay masisipag nating mga street sweeper. Kahit pagod na pagod si Ate Irene, kahit madumi ang ginagawa, hindi sila tumitigil. Kasi nga ayaw nilang pakainin ng kanilang pamilya ng hindi galing sa pawis nila. Hindi amoy pawis yung pinakakain nila ha. Kundi yung pinaghirapan nila, malinaw na malinaw sa kanila. Dapat ang ipakain ko sa aking pamilya ay aking hirapan. Yun yung karakter ng isang huwarang may bahay. Ito, magaling tayo dito. Prioritize and manage her time wisely. Di ba, kayo ba naranasan nyo yung gabi pa lang, iniisip nyo na anong gagawin nyo bukas? Di ba? Bago ka matulog, nakaprograma na siya sa utak natin. Tama ba? Pagising ko ganito. 1, 2, 3, 4, 5. Sunod-sunod yun. Kasi pag hindi ganun ang trabaho mo, ano mangyayari sa'yo kinabukasan? Pagising mo, kung anong mahawakan mo, yun yung gagawin mo. At the end of the day, ano mangyayari? Wala kang natapos. Kasi gulo-gulo ang iyong ginagawa. Doon po tayo magaling. Tayong mga babae, gabi pa lang, iniisip na natin kung ano yung uunahin. Mindful of our daily activities, using her time productively to achieve her goal. Pagdating ng hapon, kahit pagod ka, pag nakita mo yung bahay mo malinis, anong pakiramdam? Di ba ang saya? Wow, ang bango. Uy, ang linis ng kusina. Walang pinagkainan na iniipis. Kasi malinis ang bahay. Ganun po ba sa bahay? Mga nanay, hindi ka matutulog ng merong sa lababo. Kailangan hugasan yan. Tama ba? Kahit pagod. Being proactive and acting before issues arise to prevent problems from becoming bigger and more difficult to handle. Proactive, pag sabihin, inuunahan mo na bago pa magkagulo. Ito, in conclusion, ito yung maganda. Her children rise up and call her blessed. Her husband also
and he praises her. O, extra na kayo, mga boys. Diba sabi, yung mga anak daw, pinupuri yung mga nanay nila. At pati yung mga asawa, natutuwa sa kanilang, natutuwa ba kayo sa amin? Talaga lang, natutuwa ba kayo? Ba, nag-iisa lang kami, no? Kaya dapat natuwa kayo. Sabi, ano siya? Ganon, binawi. Natutuwa ka ba, Kuya? Kuya William, di ba? Dapat matuwa. Sabi, respect and honor she earned from her family. Sabi nga yung respect and honor, hindi yan nabibili. Hindi yan napipilit. Yan ay in-earned. Yung word na earned, yan ay hindi mo nakuha overnight. Habang simula nung sinilang yan, simula nung nag-asawa kayo, binibuild up mo yan. Kaya in-earned mo yan. Not only a good wife, but also a loving mother and her children appreciate and value her. So respected because many women have done excellently, but you surpass them all. Yun yung maganda doon. Kakaiba ka kasi. Tingnan mo yung katabi mo, kakaiba ba? Kakaiba ba? Kasi kanya-kanya po tayo ng journey eh. Iba-iba tayo ng kwento. Kaya sabi nga, shout out. Yan, si nanay kong matatag at maabilidad. Diba? Shout out. Talagang saludo po kami sa inyo mga nanay na sobrang maabilidad, sobrang matatag sa laban ng buhay kasi nag-iisa lang kayo. Sabi, charm is deceptive and beauty does not last, but a woman who fears the Lord will be greatly praised. Ang keyword po doon, the woman who fears the Lord. Kaya po sinasabi ng Panginoon sa buhay ni na Martha at Mary, unahin niyo muna ako. Na-connect niyo ba? The woman's excellence is not just in comparison to others. O walang comparison na kanya-kanya tayong kwento. O mas magaling siya kaysa sa'yo. Her character, accomplishment, and dedication makes her stand out. Hindi mas magaling si Ate Chona kesa kay Yoli. Iba-iba kayo ng kwento. Lahat kayo stand out sa inyong pamilya. Ang tunay na kagandahan, sabi, ang ganda daw, lumilipas. Totoo naman eh. Dati maganda kami eh. Ba't ngayon di na? Nawala. Di ba? Lilipas po yan. Pero ang mahalaga, yung inner qualities ng isang nanay. Ang isang huwarang nanay, isang huwarang may bahay, dapat may takot sa Diyos. At ito yung pinakapundasyon ng ating character and action. Her inner beauty and godliness makes her worth of praise. Hindi po yung ganda. Puro ganda ka nga. Wala namang kinakain yung mga anak mo. Ano ba yan? Nasa church ka nga. Wala pong sinaing sa bahay. Gutom ang mga anak. Hindi po ganun yun. Kailangan, priority natin yung ating pamilya. Luke 10, doon sa Luke 10, story ni Martha and Maria, tinuro po sa atin yung importance ng pagkakaroon ng intimate relationship with the Lord before doing. Nakunik nyo ba? Kina Martha at Mary. Importante yung intimacy bago ka maglingkod. At in Proverbs 31, we can learn yung puso ng isang huwarang may bahay. Maaaring sabi natin, hindi ako ganyan. Kung magsalita ako, ganito. Kung maksyon ako, ganito. Gulo-gulo sa bayan. Pero sabi nga, i-desire natin. Yung heart daw ng isang nanay ay full of love, compassion, and sacrifice. At dahil ang isang nanay ay isang beacon of hope, siya yung pinagkukunan ng pag-asa, ng strength ng ating pamilya. Tama ba?
Pag ang nanay ang bumigay, patay. Madilim. Kaya nga ang tawag sa atin, ilaw ng tahanan, di ba? Mangangapa sila sa dilim. Siyempre si Lord, hindi, si Lord naman yon. Si Lord ang talagang kailangan nila. Pero tayo, kailangan nila. Sabi nga, nais mo bang maglingkod sa Panginoon? Sinong gusto maglingkod sa Panginoon? Tayong lahat, di ba? Start at home. Sa bahay ka, magsimula. Pray for them. Ipanalangin mo yung iyong mahal sa buhay. Ang pinaka-real test daw po ng ating karakter, hindi kung gaano tayo kalakas kumanta dito sa church. Kung hindi, kung gaano tayo ka-gentle sa ating mga tahanan. Pag sinabi natin gentle, hindi ba yun umiimik? Tingnan natin. Paano ba tayong mag-respond pag tayo ay overstimulated? Pag ikaw ay pagod, paano ka ba rumereact? Pakakatulad ni Martha, no? Huwag niyo akong kausapin, tumabi-tabi kayo. Pwede ba? Huwag niyo akong tanungin, maghanap kayo. Ganun ba? Ano ba yan? Ako na naman yung hanaanohan niyo, ako na naman may problema. Ganun. Paano ba tayo nagre-respond? Paano ba tayo nagsasalita kapag tayo frustrated? Naku, marami tayo niyan eh. Marami frustration sa buhay. At lalo na, paano nating mamahalin? Hindi ka man lang ma-thank youhan. Thank you ha. Walang ganun. Ginawa mo na nga't lahat, pagod ka na nga maghapon. Pagdating nila may kakainin na. Nakahain na sa mesa. Walang thank you. O paano ka magre-react? Diba? Naranasan nyo ba yon? Paano tayo? How do we act? Kung yung ating asawa ay nakalimot na naman. Birthday ko, di man lang ako binati. Mother's Day, wala man lang rose. Paano ka magre-react? Sabi nga natin, how do we handle the long to-do list every single day? Every day may ginagawa ang mga nanay. Tama ba? Katakot-takot yung ginagawa natin mga nanay. Sabi nga, it is hard to choose softness when we are tired. Ang kalaban natin pagod eh. At pagpagod na tayo, kung ano-ano na yung lumalabas sa ating mga bibig. Kaya, guard your heart. Kasi pag hindi, ito daw yung mangyayari. Yung mga anak natin, natututunan nila yung love, yung salitang love, sa pamamagitan ng tono ng ating pagsasalita. Hirap, no? Hirap maging nanay, no? Pero masaya naman maging nanay. Pero mahirap po. Yung ating asawa, our spouse is feeling good through our action. Kasi binabasa niya yung ating mga aksyon. And lastly, our family experiences faith through how we treat them daily. Paano ba natin sila tinatrato? Sabi nga, tayo, hindi na natin kailangan pa yung maraming salita. Ang tinitignan nila sa atin, yung ating mga ginagawa. At paano aayos ang ating mga ginagawa? Unahin natin ang Panginoon. Our home is our first ministry. The loudest sermon we can ever preach is the way you love inside our home. Yung pala yung pinaka magandang sermon. Paano tayo nabubuhay? Paano tayo sa loob ng ating bahay? Kaya, sabi nga, walang mali, walang tama. Perfect ba tayong mga nanay? Sabi, wala. Di ba? Hindi. Di ba? Pero perfect po kami kasi kaloob kami ng Diyos para sa inyo. Pag sinabing perfect, ang meaning ko ng suited kami sa inyo.
Wala kayong choice. Kami yung binigay sa ng Diyos para sa inyo. Regalo kami ng Diyos. Diba? Regalo kami ng Diyos para sa inyo. At ang layunin natin, siyempre, hindi naman namin yan magagawa kung wala rin kayo sa buhay namin. Kasi, sabi nga, teamwork tayo bilang parents ng ating mga anak. Kaya para po sa lahat, Happy Mother's Day. At patuloy po nating naisin na talagang magkaroon ng malalim at sabi nga, intimate relationship sa ating Panginoon. Upang anumang ating ginagawa, hindi po yun maging burden sa atin, kundi isang pagpapala ang maging isang nanay. Pagpapala po ba? Pagpapala, mahirap pero masarap. Kasi pag nakikita mo po yung mga anak mo, pag may pamilya na sila, kung paano sila magtrato sa kanilang asawa, sa kanilang mga anak, nakikita mo po yung sarili mo kung paano mo sila pinalaki. Tama ba? Yung mga meron ditong anak na may asawa na, kung paano mo pinalaki yung anak mo at kung paano nila hinahandle yung pamilya nila, pag nakita mo pong napakaayos nila, yun na po yung kagalakan sa puso ng bawat nanay natin. Pasasabi natin, mission accomplished po tayo sa ating mga anak. Amen ba? Walang perpekto, pero sabi nga, perpekto tayo sa ating pamilya. Suited tayo, nakaloob ng Diyos para sa ating pamilya. Amen po? Happy Mother's Day po sa bawat isa. God bless everyone at dalangin ko po na patuloy tayong magpakatatag sa laban ng buhay. Walang bibitiw kasi meron tayong Diyos. Laban lang. Meron tayong Diyos na amen. Basta kasama natin ang Lord. Huwag niyo kayo iniiwan kasi para maging maayos ang ating buhay bilang ano. Okay, let's pray. Glory to you, Lord. Purihin ka, Panginoon, sa araw na ito. Tunay, Panginoong Diyos, napakabuti mo po sa amin. Salamat sa pribilehiyo na pagiging nanay. Tunay, Panginoon, na hindi namin kaya ito sa sarili po namin. Pero salamat, Panginoon, dahil nandiyan ka palagi, nandiyan ang iyong salita, para kami ay gabayan, ituwid sa mga mali po naming mga ginagawa sa buhay. Salamat po sa katyagaan mo sa amin, Panginoon. May mga pagkakataong kami ay nagkakamali, pero salamat, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na napakabuti. Yung biyaya mo talagang sagana sa buhay ng mga taong nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Nawa, matutunan po namin yung secret. Hindi naman po sikreto, kundi yung talagang naisin mo. Sabi mo po, Panginoon, yung banal na pagkatakot sa iyo, ang unahin namin. Upang sa ganon, lahat po ng aming ginagawa ay magawa namin ng merong pag-ibig, may paggalang at may pagmamahal, may kagalakan sa puso naming mga nanay. I-guide mo po lahat ng mga nanay na naririto, Panginoon, at patuloy, Panginoon, makita po namin ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa buhay ng bawat isa. Thank you, Lord. Sa iyo po lahat ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa tanging pangalan mo, Panginoong Jesus. Amen and amen. Maaari po ba tayong tumayo at patuloy po nating purihin ng ating Panginoon. Kaibuti mo at tapat ka, Panginoong Jesus. Kaibuti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi kong sasamba.
po ating awitin, Panginoon. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lamang ang tangi kong sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa amin. Let's sing katapatan mo, O Diyos. O Diyos, tunay at dakila, ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aking buhay. Papurit pagsambay iaalay, bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Muli po ating awitin, katapatan mo. Katapatan mo, Diyos, tunay at dakila, ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsambay iaalay, bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsambay iaalay, bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka sa aking puso, sa aking buhay. Papurit pagsambay iaalay, bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka, luwalhatiin ka, ngayon at kailanman. Kadakilaan mo ay walang hanggan, noon hanggang ngayon at sa habang panahon. Luwalhatiin ka, Panginoon, luwalhatiin ka, ngayon at kailanman. Kadakilaan mo ay walang hanggan, noon hanggang ngayon at sa habang panahon. Luwalhatiin ka, Panginoon. Let's all declare hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ikaw, O Diyos, ay pupurihin. Hallelujah.
So Lord, duwalhatiin ka, Panginoong Hesus, noon, ngayon at magpakailanman. Tunay nga po, Lord, ang iyong katapatan ay walang hanggan. Ang iyong kabutihan kailanman, Panginoon, ay nasa amin. Sa iyo lahat ng papuri, parangal at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Ang lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen and Amen. Manalangin po tayo sa ating pagkakaloob. At ang Bible verse po para sa ating pagkakaloob ay ang Kawikaan 3:9 hanggang 10. Sabi po dito, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan. Parangalan mo si Yahweh. Behind every strong person is a praying, loving, and selfless mom. Today, we celebrate the women who shaped us, prayed for us, and love us unconditionally. This is for you, Mom. Masipag, mapagmahal at maganda. Maganda, mabait, maalagay. Extraordinary, compassionate, and selfless. Resilient, caring, tapos supportive. Selfless, strong, and caring. Ang panahon na ngayon, Magbihis-bihis ka na nga dyan. Ang dumi-dumi, oh. Bumili ka ng yelo. puro kawin. Nagsasabi sa magulang. Nak, mag-aral ka ng mabuti, ah. Kamusta ate ko? Remember na galing po ako sa school or nasa malayong lugar. Mag-ingat ka palagi pa. Lumalabas kayo ng mga kaibigan. Lagi na. Gaano siya kabilis makasagap ng chismis. Lakas na po at cooking skills na po. Sobrang sarap na po mag-cook. Pagiging girlfriend ako sa kahit nahihirapan ang buhay nila sa pagpapaaral sa amin, tuloy pa rin. Ma, sigat na ako. Mga kumailangan ko. Ito po, malaki na ako. Hindi na po ako sasunod sa magulang sa atin. At kanina, hindi na po ako sasunod. Papasalamat po sa mama ko kahit na makulit po ako. Lagi niya pa rin po akong inaalagaan. Thank you dahil kahit napagod ka po, tatabaho ka pa rin po. Thank you sa pag-appreciate
yung pagsasabi sa akin lagi kung ano yung mali ko tsaka tama ko. Tsaka yung pag-cheer up mo sa akin kapag wala na akong pag-asa dun sa high school. You are the strongest woman in my eyes. I have watched you suffer. But despite everything, yung mga problems mo in life, you still manage to be here with us sa family mo. And as I grow older, nafe-feel yung heart ko ng appreciation and love for you na hindi ko mag-put into words. All the sacrifices, sleepless night, and many more. I hope you know na kahit tumanda man ako, kailangan pa rin kita sa tabi ko. Thank you sa mga brilliant na ginagawa ko at naalala yung sa akin yung mga sacrifice na ginagawa ko para sa araw-araw na lahat natin. Thank you dahil hindi mo kami napabayaan nila para mag-learn na Thank you for everything. Thank you for caring about us. Yung hindi mo na-express na pag-suporta sa amin through words. We feel it with your hard work sa pagtatrabaho, yung pag-suporta mo sa amin. Maraming salamat sa lahat ng bagay. Sa mga pagkakataong ito, hindi daw maunawaan. Ibibistansya ko sa inyo. Maraming salamat kasi kinukulit pa rin ako. Tinatanong niyo ako sa mga kung anong problema ang nangyayari. Thank you for everything you did. Thank you. Overall. Lagi ka po mag-iingat. Sana po mag-ingat ka po palagi. Malagi ka po mag-iingat sa trabaho. At sana po magtagal ka po po dito. Sana bigyan ka po po ng mahal ko and more blessing to come to our family. Thank you for everything you've done for me, for us, Ma. I love you more than words could ever say, and we are truly blessed and happy to have you in our lives. I hope you also know that I will choose you to be my mom in every lifetime, again and again. Thank you po kaya. Mahal naman yun. I love you so much. I love you, Dra. Ano nga sa'yo ang sumirap? Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day po. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, my mom. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, Ma. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, ma. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. You may send your tithes and love offering to any of the following accounts. For BPI, for GCash, take a screenshot of the transaction receipts and send it to and indicate the following. A grateful heart is a magnet for miracles.